Ito na ang pinakamalupit na parusa na dinanas ng mga babae sa mundo. Sa mga hindi nakakaalam, hindi lang po mga lalaki ang nakaranas ng napakalulupit na parusa. Dahil maniwala ka man o hindi, pati mga babae ay nakakaranas ng ganyan. Kumbaga, walang exempted basta't nakagawa ka ng kasalanan. Pero ang tanong, sino-sino ba sila? At ano ang mga kasalanang ginawa nila para hatulan sila ng napakalulupit na parusa gaya nito? Kaya naman sa video na ito, maghanda kayo dahil tiyak na titindig ang balahibo ninyo kapag nalaman ninyo kung gaano kabrutal ang ginawa sa mga babae. Kaya naman simulan na natin. Number 1. Witch Trials and Burnings. Noong unang panahon sa mga taon ng 1400s hanggang 1700s, maraming tao ang naniniwala na may mga nilalang na nakikipagkasundo sa dyablo para magkaroon ng kakaibang kapangyarihan. Tinawag silang mga mangkukulam o witches. At dahil dito naging laganap ang takot at pagdududa sa mga tao. Kapag may hindi maipaliwanag na disaster, sakit o kamalasan, madalas na sinisisi ang mga mangkukulam at madalas mga kababaihan. Dahil dito maraming inosenteng tao ang napagbintangan at naparusahan. Kapag may napagbintangan na mangkukulam, dinadala sila sa korte para litisin. Pero sa totoo lang bihirang-bihira ang ebidensya dito. Kaya naman madalas ay umaamin na lang ang mga akusado kahit hindi nila ginawa dahil nga sa matinding pagpapahirap na ginagawa sa kanila. May mga tao din na pinipilit paaminin, ginagamitan sila ng torture tulad ng pagsiksik ng bakal sa kanilang daliri o kaya'y binibitay ng patiwarik. Kapag hindi pa rin umamin, hinahanap nila ang witch's mark o mga kakaibang peklat o kulugo sa katawan ng biktima na pinaniniwalaan nilang tanda ito ng kasunduan sa dyablo. At kapag nakita nila ito sa katawan, ay papahirapan nila ng husto ang tao hanggang sa mamatay. Sa kabila nito, meron din silang ginagawang pagsubok at isa dito ang pagsubok sa tubig. Itinatapon nila ang akusado sa ilog o lawa at kapag lumutang ito ay itinuturing siyang mangkukulam. Pero kapag lumubog at nalunod ay inosente siya. Isa sa pinakasikat na kaso ay ang Salem Witch Trials sa Massachusetts noong 1692. Sa kwento may mga kabataang nagsabi na sinapian sila ng mangkukulam. Agad itong pinaniwalaan ng mga tao, kaya 20 katao ang agad na naparusahan, 19 ang binitay, at ang isa ay dinurog ang katawan gamit ang mabibigat na bato. Sa England naman may Pendle Witch Trials noong 1612 kung saan 12 na tao ang napagbintangan, 10 sa kanila ang binitay. Sa Germany naman mas malala ang nangyari dahil libo-libong tao ang pinatay sa sunod-sunod na witch trials. Ang karaniwang parusa sa mga napapatunayang mangkukulam ay ang pagsunog sa katawan. Ang apoy daw kasi ay nagpapadalisay sa kasalanan. May ilan ding binibigti o pinapatay gamit ang iba't ibang paraan. Sa mata ng tao noon, ito'y paraan ng paglilinis ng komunidad nila mula sa kasamaan. Sa kalaunan, nagsimulang magduda ang mga tao kung makatarungan ba talaga ang mga parusa. Noong panahon ng Enlightenment, naging uso ang paggamit ng makabagong teknolohiya at siyensya. Kaya naman unti-unti nang nawala ang paniniwala sa mga mangkukulam. At dahil dito tinanggal na rin ang mga batas laban sa pinagbibintangang mangkukulam. At ang ending ay natigil na ang witch trials. Sa loob ng mahigit 3 siglo, tinatayang 40,000 hanggang 50,000 katao ang pinatay dahil sa akusasyong mangkukulam. Karamihan sa kanila ay mga kababaihan. Hanggang ngayon ito'y itinuturing na isa sa pinakamadilim na bahagi ng kasaysayan. Number 2. Scold's Bridal Pranks. Noong panahon ng Middle Ages hanggang ika-17th century, isa sa mga kakaibang parusa na ginagamit para sa mga babae ay ang tinatawag na Scold's Bridle o Pranks. Ito ay isang bakal na kasangkapang isinusuot sa ulo ng mga babaeng inaakusahan ng pagiging scold o madaldal, bastos o mahilig makipagtalo. Ang parusang ito ay karaniwang ginagamit sa Europa, partikular na sa England at Scotland. Ang Scold's Bridle ay parang helmet na gawa sa bakal. Sa loob nito may bakal na pirasong idinidiin sa dila ng babae upang hindi siya makapagsalita. Ang bakal na ito ay minsan matulis o magaspang, kaya't kapag nagsalita o gumalaw ang bibig ng babae, nasusugatan ang kanyang dila. Isinusuot ito sa babae para ipahiya sila. Kadalasang ipinaparada sila sa kalsada habang suot ang pranks. Ang layunin nito ay ipakita sa komunidad na siya ay itinutuwid o itinatama dahil sa kanyang ugali. Ang mga babae na napaparusahan ng ganito ay karaniwang napagbintangan na masyadong malakas ang boses, mahilig magreklamo o hindi sumusunod sa mga standard na kilos ng isang babae noon.
Ang lipunan noon kasi ay patriarkal o kalalakihan ang talagang namumuno, kaya't ang pagiging prangka o palaban ng isang babae ay itinuturing na masama. Madalas ding ginagamit ang parusang ito sa mga babaeng inaakusahang mahirap pakisamahan. Bukod sa sakit at kahihiyan, ang scold's bridle ay may mas malalim na epekto. Pinapakita nito kung paano pinipilit ng lipunan noon na patahimikin ang mga babae na kumukontra o hindi umaayon sa mga lalaki. Sa modernong panahon, ang paggamit ng scold's bridle ay itinuturing na isang simbolo ng kawalang katarungan sa mga kababaihan. Bagamat wala na ang ganitong uri ng parusa ngayon, nagsisilbing paalala pa din ng kasaysayang ito kung gaano kalupit ang parusa noon sa mga babaeng hindi sumusunod sa mga pamantayan ng lipunan. Isa itong halimbawa ng pang-aabuso at pagsupil sa karapatan ng mga kababaihan na magpahayag ng kanilang saloobin. Number 3. Ducking stool. Kung sa nauna ay nagimbal ka na, ay mas magigimbal ka dito dahil para ulit ito sa mga maiingay na babae. Noong panahon ng Middle Ages hanggang ika-18th century, isa sa mga kakaibang parusa na ginagamit laban sa mga babaeng madaldal, mahilig makipagtalo o kahit pangkukulam ay ang ducking stool. Ang parusang ito ay isang uri ng pagpapahiya at pagpapahirap na karaniwang ginagamit din sa Europa, lalo na sa England. Ang ducking stool ay parang malaking upuan na nakakabit sa dulo ng isang kahoy na poste. Ang babae na naparusahan ay pinapaupo rito at itinatali para hindi siya makagalaw. Ang poste ay inilalagay sa gilid ng ilog o lawa o kahit sa malaking drum ng tubig. Kapag handa na ang lahat, ibinababa ang upuan sa tubig at nilulubog ang babae ng paulit-ulit. Ang layunin nito ay upang takutin siya, bigyan ng kahihiyan at minsan sadyang pahirapan. Karaniwang pinaparusahan ng ducking stool ang mga babaeng inaakusahan ng pagiging scold o masyadong madaldal, mahilig magreklamo o hindi sumusunod sa mga panuntunan ng lipunan. Ginagamit din ito laban sa mga itinuturing na makasalanan tulad ng mga mangkukulam o kahit sa mga babaeng nagsasagawa ng kahalayan o prostitusyon. May mga pagkakataon din na ginagamit ito sa mga lalaki pero bihira lamang. Ang parusa ay madalas na ginagawa sa harap ng maraming tao, parang pampublikong palabas. Layunin nitong ipahiya ang akusado at gawing halimbawa sa iba. Sa ibang pagkakataon naman, nagiging delikado ito dahil maaaring malunod ang biktima kung masyadong matagal siyang nilulubog. Nung dumating ang panahon ng Enlightenment, unti-unting nawala ang ganitong uri ng parusa. Napagtanto ng lipunan na ito'y hindi makatarungan at nakabatay lamang sa takot at maling paniniwala. Sa kasaysayan, ang ducking stool ay isang simbolo ng mapang-abusong sistema ng hustisya noong mga panahong iyon, lalo na laban sa kababaihan. Number 4. Foot binding. Ang foot binding ay isang tradisyonal na gawain sa China na nagsimula pa noong bandang ika-10th century at umabot pa hanggang ika-20th century. Sa prosesong ito, sinasadya nilang paliitin ang mga paa ng mga batang babae. Kadalasan nagsisimula sa edad 4 hanggang 9 years old. Ang layunin nito ay gawing maliit ang paa na tinatawag nilang lotus feet. Pero bakit nila ito ginagawa? Noon kasi pag maliit ang paa mo ay ito'y sumisimbolo ng kagandahan, kayamanan at pagiging kaakit-akit para sa mga kababaihan. Pero paano ba ito ginagawa? Para gawin ito, binabalot nila ng mahigpit ang mga paa gamit ang tela, pinipilipit din nila ang mga buto para lumihis at magkabiyak ang talampakan. Ang hinlalaki lang ang nananatiling tuwid habang ang iba pang mga daliri ay pinipilit na sumama sa ilalim ng talampakan. Dahil dito ay nagkakaroon ng matinding sakit at depekto ang paa. Sa maraming kaso, nababasag ang mga buto ng mga babae o nagkakaroon ng impeksyon. Pero iniisip ng mga pamilya nila na ito ay bahagi ng sakripisyo para sa kagandahan. Noong panahon ng imperyo ng China, ang maliit na paa ay itinuturing na mahalaga sa pagpapakasal. Ang mga babae na may lotus feet ay mas madaling makahanap ng asawang may mataas na estado sa lipunan dahil sinisimbolo nito ang kanilang pagiging masunurin at marunong sa tradisyonal na paniniwala. Pero ang katotohanan, mahirap maglakad at normal na gumalaw ang mga babae na dumaan sa foot binding. Kadalasan, umaasa sila sa tulong ng iba o gumagamit sila madalas ng tungkod para makalakad. Nung dumating ang modernong panahon, unti-unting nawala ang foot binding dahil tinutulan na ito ng mga reformista bilang mapang-abuso at hindi makatao. At sa wakas pinatigil na ang tradisyon na ito noong 1912 nang ideklara itong illegal sa China, pero sa katunayan ay may mga lugar pa din sa China ang nagpapatuloy nito. Ang foot binding ay itinuturing ngayon bilang simbolo ng operasyon sa kababaihan
na nagpapakita kung paano ginagamit ang tradisyon para kontrolin ang katawan ng mga babae. Isa itong paalala na ang tunay na kagandahan ay hindi dapat nakabase sa pananakit o sakripisyo. Number 5. Stoning. Ang stoning o pagbato hanggang mamatay ay isang brutal na paraan ng parusa na ginamit noon sa iba't ibang bahagi ng mundo, lalo na sa gitnang silangan at ilang bahagi ng Asya at Afrika. Ang prosesong ito ay ginagawa bilang parusa sa mga itinuturing na mabibigat na kasalanan tulad ng pangangalunya, pagpatay o paglapastangan sa relihiyon. Ang parusang ito ay matagal ng bahagi ng tradisyon at relihiyosong batas, pero tinutulan na ito ngayon bilang hindi makatao. Noong panahon ng Biblia, nabanggit ang stoning bilang parusa sa iba't ibang kasalanan. Ayon sa lumang tipan na mababasa sa Leviticus chapter 20 verses 2 to 27 at Deuteronomy chapter 17 verses 2 to 7. Karaniwang pinaparusahan nito ang mga itinuturing na makasalanan sa harap ng komunidad, at dito dapat lahat ng miyembro ng komunidad ay babato sa akusado, at ito ay tanda ng pagkakaisa sa pagpapatupad ng hustisya. Sa Islam naman, ang stoning o tinatawag din na rajem ay bahagi ng tradisyonal na batas ng Sharia para sa mga kaso ng pangangalunya kung may malinaw na ebidensya. Gayunpaman, may mga bansa tulad ng Iran at Afghanistan noong 1900s at early 2000s na aktibong nagpapatupad ng parusang ito. Bagamat maraming Muslim scholars ang nanawagan na itigil na ito dahil hindi ito angkop sa makabagong panahon. Isang kilalang kaso ng stoning ang nangyari sa 2008 sa Somalia, kung saan isang babae ang binato hanggang mamatay matapos akusahan ng pangangalunya. Noong 2010, isang babaeng Iranian na nagngangalang Sakine Mohammadi Ashtiani ang naging sentro ng kontrobersya matapos hatulan ng stoning na nagdulot ng pandaigdigang protesta laban sa naturang parusa. Ang proseso ng stoning ay sinadya upang maging mabagal at masakit ang pagkamatay. Ang akusado, kadalasang nakatali o nakabaon sa lupa ang katawan hanggang leeg, binabato siya ng mga miyembro ng komunidad gamit ang mga batong hindi masyadong maliit para hindi agad mamatay at hindi rin masyadong malaki para hindi masyadong mabilis ang kamatayan. Layunin nitong magdulot ng matinding sakit at pagsisisi. Ngayon, bagamat ipinagbabawal na sa maraming bansa ang stoning, mayroon pa ring mga lugar na lihim itong ginagawa. Karamihan sa mga makabagong lipunan ay kinikilala na ang ganitong parusa ay isang paglabag sa karapatang pangtao. Ang stoning ay isang paalala ng madilim na bahagi ng kasaysayan ng hustisya at kung paano ginagamit noon ang parusa bilang instrumento ng takot at kontrol sa lipunan. Number 6. Honor killings. Ang honor killings ay isang madilim at kontrobersyal na issue kung saan pinapatay ng isang miyembro ng pamilya ang kanilang sariling kamag-anak, kadalasan babae, upang mapanatili o maibalik ang karangalan ng pamilya. Ang ganitong mga pagpatay ay karaniwang nangyayari sa mga tradisyonal na lipunan sa gitnang silangan, Timog Asya at Hilagang Afrika, pero meron ding naiulat sa ibang bahagi ng mundo. Ginagawa ang honor killings kapag ang isang miyembro ng pamilya, lalo na ang babae, ay napagbintangan o napatunayang gumawa ng kahihiyan sa pamilya. Kasama rito ang mga bagay tulad ng pakikipagrelasyon sa hindi pinapayagang tao, pangangalunya o sexual activity ng kasal na, pag-iwas o pagtanggi sa arranged marriage, pagsuot ng mga damit na itinuturing na hindi angkop, pagtakas mula sa pamilya. Sa mga bansang tulad ng Pakistan, may mga kaso ng honor killings na naiulat kahit nitong 2020s. Halimbawa, noong 2016, ang social media influencer na si Kondil Balok ay pinatay ng kanyang sariling kapatid dahil sa kanyang nakakahiya umanong kilos sa social media. Sa India, ang honor killings ay may kaugnayan din sa caste system, kung saan pinapatay ang mga magkasintahan na galing sa magkaibang caste bilang pagprotekta sa tradisyon. Kadalasan ang mga gumagawa ng honor killings ay mga lalaking miyembro ng pamilya tulad ng ama, kapatid o tiyuhin. Sa ibang kaso, pinagtutulungan ng buong pamilya ang pagpatay. Nakakagulat na sa ilang lipunan, ang ganitong mga gawa ay hindi lamang tinatanggap kundi kinikilala pang tama, kaya't bihira ang napaparusahan para rito. Maraming organisasyon sa buong mundo tulad ng United Nations ang kumukondena sa honor killings bilang paglabag sa karapatang pantao. Sa kabila ng global na kampanya laban dito, mahirap itong mawala dahil sa matibay na ugat nito sa kultura at tradisyon ng ilang komunidad.
Sa modernong panahon, ang honor killings ay simbolo ng malupit na epekto ng sistema at kawalan ng paggalang sa karapatan ng kababaihan. Paalala ito na kailangang mas paigtingin ang edukasyon, batas at pag-unawa upang maprotektahan ang dignidad ng bawat tao, anuman ang kasarian. Number 7. Execution by sword or guillotine. Noong unang panahon, ang execution by sword at guillotine ay itinuturing na mga pangunahing paraan ng parusa sa kamatayan. Ginagamit ito bilang pampublikong palabas para sa pagpapakita ng kapangyarihan ng batas at pagpaparusa sa mga itinuturing na kriminal, traidor o kahit sino mang kalaban ng estado. Sa kabila ng pagiging brutal, ang mga pamamaraang ito ay inisip noon na mas maayos kumpara sa ibang uri ng parusa. Pero paano ba ito gawin? Kadalasan ang biktima ay luluhod habang ang berdugo ay hinahasa ang espada para isang mabilis na pagtagpas sa leeg. Pero hindi lahat ay nagiging maayos. May mga pagkakataon na hindi natatapos sa isang tagpas lang ang pagpatay, lalo na kung hindi bihasa ang berdugo, at ito ay nagiging sanhi ng matinding sakit at kahihiyan. Sa kabila nito, sa Japan naman ay meron ding ganitong proseso na tinatawag nilang seppuku o ritual na pagpapakamatay ng samurai. Ito ay madalas na sinusundan ng isang mabilis na pagputol ng ulo gamit lang ang espada na tinatawag nilang kaishakunin. Sa prosesong ito, nagbibigay ito ng dignidad sa namatay dahil isang sakitan na lang ang dinanas niya. Sa kabila din nito, ang guillotine naman ay imbensyon ng France noong ika-18th century. Ito ay isang makina na may matalim na bumabagsak para putulin ang ulo ng biktima. Idinisenyo ito para maging mabilis, epektibo at mas makatao kumpara sa ibang paraan ng pagpatay. Noong French Revolution sa pagitan ng 1789 to 1799, naging simbolo ang guillotine ng revolusyonaryong hustisya. Naging sikat ito noon at madalas itong gamitin noon ni na King Louis XVI noong 1793 at ni Marie Antoinette naman noong parehong taon. Sa kasagsagan ng kanilang paghahari ay libu-libong tao ang binitay gamit ito. Ang guillotine ay itinuturing na pantay-pantay dahil ginagamit ito sa lahat ng klase ng tao, mayaman man o mahirap. Pero dahil sa sobrang dami ng mga pinatay, naging simbolo rin ito ng takot at kalupitan. Ang huling paggamit ng guillotine sa France ay noong 1977, bago tuluyang ipagbawal ang parusang kamatayan noong 1981. Bagamat wala na sa karamihan ng mga modernong bansa ang ganitong mga parusa, ang mga execution methods na ito ay naging bahagi ng kasaysayan at sinasalamin ng pagbabago ng pananaw ng tao tungkol sa hustisya at dignidad ng buhay. Ang mga pamamaraang ito ay paalala kung paano ginamit ang takot at kapangyarihan noon upang kontrolin ang lipunan. Number 8. Public flogging. Ang public flogging o pampublikong paghagupit ay isang karaniwang paraan ng parusa na ginagamit sa iba't ibang bahagi ng mundo. Ito ay ginagawa bilang kaparusahan para sa mga itinuturing na minor na kasalanan tulad ng pagnanakaw, pagsisinungaling o kahit paglabag sa moralidad, depende sa kultura o batas ng panahon. Ang layunin nito ay hindi lamang pahirapan ng tao, kundi ipahiya siya sa harap ng publiko bilang babala sa iba. Ang public flogging ay ginagawa sa pamamagitan ng paghampas o paghagupit sa katawan ng biktima gamit ang latigo, baston o anumang bagay na maaaring magdulot ng matinding sakit. Karaniwan ang biktima ay nakatali sa isang poste, puno o nakaluhod sa lupa habang pinapanood ng mga tao. Ang bilang ng hagupit ay depende sa bigat ng kasalanan, pwedeng 10, 20 o higit pa. Sa ilang kultura may ginagamit na mga bagay tulad ng kawayan o mga latigong may matatalim na dulo na maaring magdulot ng malalalim na sugat. Halimbawa, noong panahon ng kolonyal sa Pilipinas, ang mga katutubong lumalabag sa utos ng mga Espanyol ay pinaparusahan ng flogging bilang pagpapakita ng kapangyarihan ng mga dayuhang mananakop. Sa Europa naman noong ika-18th century, ang public flogging ay karaniwang parusa para sa mga nagnanakaw o mga manggagawa na hindi sumusunod sa kanilang amo. Sa ilang bansa sa Middle East tulad ng Saudi Arabia, ang public flogging ay bahagi pa rin ng batas ng Sharia law, kung saan ginagamit ito bilang parusa sa mga kasalanang moral tulad ng pag-inom ng alak o pangangalunya. Halimbawa noong 2015 isang kaso sa Saudi Arabia, ang umani ng pandaigdigang pansin ng ang vlogger na si Raif Badawi ay hinatulan ng 1,000 hagupit dahil sa pag-insulto sa relihiyon. Bagamat epektibo noon sa pagpapatupad ng disiplina, ang public flogging ay kinukondena na ngayon sa karamihan ng mundo bilang hindi makatao at labag sa karapatang pantao.
Ang mga sugat na dulot nito ay hindi lamang pisikal kundi pati emosyonal at psikolohikal, lalo na dahil sa kahihiyan na kasama nito sa modernong panahon. Number 9. Breast Reapers. Ang breast reapers ay isa sa pinakamalulupit na instrumento ng pagpaparusa at pagpapahirap na ginamit noong panahon ng Middle Ages sa Europa. Ginagamit ito laban sa mga kababaihang inakusahan ng mabibigat na krimen tulad ng pangangalunya, pangkukulam o pagpatay sa asawa. Ang layunin nito ay hindi lamang magdulot ng matinding sakit kundi ipahiya at permanenteng masira ang katawan ng biktima. Ang kasangkapang ito ay gawa sa bakal, kadalasang may hugis ng mga pang-ipit o klo na idinidikit at iniipit sa dibdib ng biktima. Kapag hinila o pinalakas ang presyon, nagdudulot ito ng matinding pagkapunit at pagkapilas ng laman. May mga bersyon na pinainit pa bago gamitin, kaya't nagdadagdag ito ng mas matinding pahirap at paso. Ang resulta ay hindi lamang pisikal na sugat kundi matinding trauma at kahihiyan sa biktima. Ang breast reapers ay karaniwang ginagamit sa mga pampublikong pagpapahirap bilang babala sa iba. Sa lipunan noong panahong iyon, ang katawan ng babae ay madalas na tinatrato bilang simbolo ng moralidad ng pamilya o komunidad. Kaya't ang mga ganitong parusa ay naglalayong linisin ang pangalan ng pamilya o ipakita ang kaparusahan sa mga itinuturing na makasalanan. Ang ganitong uri ng pagpapahirap ay pinapakita kung gaano kalupit ang sistema ng hustisya noong Middle Ages, lalo na sa kababaihan. Karaniwang pinaparusahan ng mga babae ng higit na mas brutal kaysa sa mga lalaki dahil sa paniniwalang ang kanilang mga kasalanan ay may mas mabigat na epekto sa moralidad ng lipunan. Sa kasalukuyan, ang breast reapers ay itinuturing na simbolo ng malupit na pagtrato sa kababaihan at paalala kung gaano kalayo na ang narating ng modernong hustisya sa pagrespeto sa karapatan at dignidad ng bawat isa. Ngunit ito rin ay isang babala na dapat manatiling mapagmatyag laban sa anumang uri ng pang-aabuso, lalo na sa mga kababaihan, sa kahit anong anyo. Number 10. Iron Maiden. Ang Iron Maiden ay isa sa pinakakilalang instrumento ng pagpapahirap noong panahon ng Middle Ages. Bagamat may debate kung totoong ginamit ito o likha lamang ng imahinasyon noong mas modernong panahon. Ang kasangkapang ito ay isang malaking kabaong na gawa sa bakal na may mga matutulis na spike sa loob na idinisenyo para pahirapan at patayin ang biktima sa isang mabagal at masakit na paraan. Ang biktima ay inilalagay sa loob ng Iron Maiden. At kapag isinara ang pinto, ang mga spike ay dahan-dahang tumutusok sa kanyang katawan. Ang posisyon ng mga spike ay maingat na inilagay upang makaiwas sa mga vital organs tulad ng puso o utak para hindi agad mamatay ang biktima. Dahil dito nagdudulot ito ng matinding sakit habang dahan-dahang nawawala ang dugo ng biktima. Minsan, iniiwang buhay ang biktima sa loob para mas matagal niyang maramdaman ang parusa na nagtatagal ng ilang oras o araw. Bagamat may kaunting ebidensya na ito ay ginamit talaga noong Middle Ages, naging tanyag ang Iron Maiden sa mga kwento noong ika-18 at ika-19th century bilang simbolo ng brutalidad ng makalumang hustisya. Ginamit din ito bilang propaganda para ipakita kung gaano kalupit ang mga sistema ng parusa noong nakaraan, lalo na sa Europa. Ang Iron Maiden ay konektado rin sa mga akusasyon ng heresy o pagtaliwas sa relihiyong Katoliko noong panahon ng Inquisition. Itinuturing din itong parusa para sa mga makasalanan na itinuturing ng simbahan na banta sa lipunan o pananampalataya. Sa modernong panahon, ang Iron Maiden ay hindi na ginagamit bilang tunay na instrumento ng parusa, kundi itinuturing na simbolo na lang ng takot, kalupitan at pagsupil sa mga karapatan ng tao. Maraming replika nito ang makikita sa mga museo at ito ay nagsisilbing paalala kung gaano kalupit ang mga sistema ng hustisya noon na hindi pinapahalagahan ang dignidad ng tao.